Land o sea transport man, kanya-kanyang diskarte ang mga kumpanya para tugunan ang krisis sa Middle East. Kung ang mga bus company ay limitado na ang biyahe, ang mga barko nagpatupad naman ng fare increase. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Maagang pumila sa isang ticketing office si Steven Malalis para makabili ng tiket at makabiyahe mula Zamboanga City papunta sa Hulosulu. Pero nagulat siya nang umabot sa humigit 1,000 piso ang kanyang binayad para sa isang passenger ticket. Dati kasi nasa 850 pesos lang ang pamasahe papuntang Hulo. Ngayon, pagsakay ko, ngayon lang nagtaas. Yung dating sakay ko, 850 lang yun. Kasi mabigat talaga sa bulsa kasi lagi tayong nagbabiyahe. Si Jay Yasser naman umaaray din sa laki ng tinaas ng pamasahe ng motorsiklo sa Roro vessel papuntang Hulosulu. Halos 700 pesos umano ang dinagdag sa pamasahe. Kaya todo tipid siya ngayon para maibsan kahit papano ang nararanasang krisis sa ekonomiya. Sobrang taas yung pasahe. Hindi na siya kaya. Kasi personal din namin to eh. Sa isang inilabas na abiso ng Montenegro Shipping Lines, nagsimula ang adjusted vehicle at passenger rates noong March 23. Ito'y kasunod ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Umaaray din ang ilang bus company na nag-ooperate sa Zamboanga Peninsula dahil sa pagsuspende ng fare increase sa mga pampublikong transportasyon. Bukod sa mataas na operational cost, matumal din daw ngayon ang mga biyahe dahil sa pagbaba ng bilang ng mga pasahero. Pag tuloy-tuloy nito sir, siguro pag ganun ang pagka kasi maraan namin sweldoan ng mga empleyado tapos ang consume ng krudo malaki tapos ang presyo tumaas. Ayon naman sa pamunuan ng Integrated Bus Terminal sa Zamboanga City, nagbawas na ang mga bus company ng bilang ng mga bus na bumabiyahe sa Zamboanga Peninsula para makatipid sa operasyon. Hinabaan din ang interval ng pag-alis ng mga bus at sinisiguro munang may karga itong sapat na bilang ng mga pasahero. Ang bumaba po is the number of buses departing the IBT. Yun, normally kasi the average is around 70 to 80 a day. Ngayon down to below 60 ang number of buses. Siguro minamaximize din ng mga buses and they make longer intervals para mas marami na lang tao sa bawat bus. Ramdam din ng mga jeepney driver sa lungsod ang pagsipa ng presyo ng mga oil product. Si Mang Roberto, humigit 100 na lang daw ang naiuwing pera mula sa buong araw na pasada. Sa totoo lang sir, lugi. Kasi maghapon, wala pang diesel ang para sa car-killer sa jeep. Na para sa amin, minsan mga 100. 100 lang ang kita. Ang kita isang araw. Hiling ngayon ng mga jeepney driver kagaya ni Mang Roberto sa pamahalaan para ipatupad na ang naunsyaming fare increase at bilisan ang pagbibigay ng ayuda sa transport sector. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.